Sa araw na ito ay patuloy nating pag-aaralan ang Ebanghelyo ayon kay Mateo. At tayo ngayon ay nasa chapter ano na tayo? Yes, chapter 22. At tinanong ko nga ito kay Pastor EJ last week. Ang sabi ko, mga gaano pa ba tayo katagal bago natin matatapos itong pag-aaral na ito? Ang sabi niya, 10 months pa raw. So, aabutin pa tayo hanggang mid of next year. At I am sure, alam nyo, habang tumatagal, habang tayo ay palapit ng palapit sa ending, ibig sabihin nun, palapit na rin tayo ng palapit sa climax nitong istorya ng buhay ng ating Panginoong Jesus, ng ating tagapagligtas. Pero bago tayo pumunta dun sa ating pangunahing talata, gusto ko lang sariwain sa inyo ang mga aral na napagdaanan na natin itong nakaraang mga linggo. Kung naalala nyo pa itong 3 talinhaga na nabasa natin simula dun sa chapter 21 hanggang sa first few verses ng chapter 22, yung 3 talinhaga na ibinigay ni Jesus na kung saan ay ipinapakita yung nalalapit na paghatol dito sa mga Pariseyo. At ano yung mga talinhaga na yun? Unang-una ay yung talinhaga ng 2 anak na lalaki. Naalala niyo pa ba yun? Yung talinhaga ng 2 anak na lalaki. Kung naalala ninyo, yung unang anak na kung saan ay inutusan nung ama na pumunta sa ubasan at magtrabaho, ano yung kanyang sagot? Ayoko. Ayaw niya pumunta. Pero sa bandang huli, ay anong nangyari? Pumunta din siya sa ubasan at nagtrabaho. Yung pangalawang anak, ano naman ang sinabi niya? Opo. Sabi niya, opo, at ako ay pupunta. Pero ano ang nangyari talaga? Hindi siya pumunta. Sa unang pagtingin, kung titignan nyo, parehong mali ang sagot eh. Yung isa ayoko, yung isa oo, pero hindi naman talaga pumunta. Sa mata ng Diyos, hindi pwede yan. Yung nga lang may pagkakaiba sa naging tugon ng dalawa sa bandang huli. Yung unang anak na kung saan nagsabi na ayaw niya, sa bandang huli nagsisi, at anong ginawa niya? Tumuloy siya doon sa ubasan. Ito ay inihalin tulad ng ating Panginoong Jesus doon sa mga mambubuwis at yung mga babaeng bayaran, na kung saan ay matindi yung kanilang kasalanan, pero dahil sila ay nagsisi, nalaman nila na sila ay makasalanan at nagsisi, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Sila ay pinawalang sala. Hindi katulad nitong isang anak, o di kaya pwede nating sabihin katulad ng mga mapagkunwaring Pariseyo, na kung saan sa harapan, kung titignan nyo sa panlabas na nyo, ay mukhang napakabanal at mukhang susunod sa utos ng Diyos, pero ang katotohanan ay napakalayo nila sa Panginoong Jesus. At hindi katulad nitong mga mambubuwis at mga babaeng bayaran, sila ay hindi umabot sa punto na kung saan sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan. Imbes ang ginawa pa nila, na kung saan si Jesus ay nangangaral sa kanila at nagpakita ng napakaraming milagro sa harapan nila, imbes na sila ay maniwala, anong ginawa nila? Lalo nilang ikinagalit ito at tinanggihan ang Panginoong Jesus at yung kanyang mga katuruan. Ito yung kung saan ay pinaka-mumuhian ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa John chapter 8, sa Juan chapter 8, ang sabi niya, paano mo masasabing ang Diyos ang inyong ama at sinasabi niyong mahal niyo ako, pero hindi niyo naman naiintindihan ang bawat sinasabi ko. At gusto niyo pa akong patayin. Yun ang sabi ni Jesus sa kanila. Sa salita, mukhang sumusunod, mukhang banal, pero sa puso ay napakalayo sa Panginoong Diyos. Ang pangalawang talinhaga naman, na laban sa mga Pariseyo, ay yung talinhaga ng may-ari ng ubasan. Dito ay pinapakita na yung may-ari ng ubasan ay ang Panginoong Diyos, at ang ubasan naman ay inihahalin tulad sa bansang Israel. At itong may-ari ng ubasan ay kanyang ipinaupa yung kanyang ubasan sa mga magsasaka.
na kung saan ay inihalin tulad naman sa mga Hudyong leader ng kanilang mga relihiyon. At nung araw ng pag-aani ay dumating, itong may-ari ng ubasan ay nagpadala ng kanyang mga alipin, na kung saan naman ay inihalin tulad dun sa mga propeta ng lumang tipan, na pumunta doon ay para mangolekta ng ani. Pero alam nyo anong ginawa nitong mga magsasaka dito sa alipin ng may-ari ng ubasan? Binugbog nila, binato nila, at pinatay. At yan ang ginawa nila sa lahat ng mga alipin na pinapunta nitong may-ari ng ubasan. Bawat isa ay kanilang binugbog at pinatay. At pinakahuli, dito nakita natin na nagdesisyon ang ang may-ari ng ubasan na magpadala na ng isang napaka-importanteng tao. At ito ay yung kanyang anak. Ipinadala niya with the expectation na siya ay tatanggapin ng maayos dahil anak na yan mismo ng may-ari ng ubasan. Pero anong nangyari? Nung makita nila itong anak ng may-ari, sabi nila, ito yung tagapagmana. Kaya anong ginawa nila? Hinuli at pinatay yung anak. Sa galit ng may-ari ng ubasan, pinadala niya ang kanyang mga sundalo at anong ginawa? Nilipol silang lahat. Pinatay silang lahat. Ito ang istorya mismo ng ating Panginoong Hesus. Ito yung kinikwento ni Hesus na pinapakita niya na kung saan ay ito yung mga mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Kung saan na siya bilang anak ng Diyos ay ipinadala dito sa ubasan, sa bayan ng Israel, imbis na siya ay tanggapin, anong ginawa? Siya ay papatayin. Muli ito ay isang propesiya na tinupad ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ay sinasabing si Jesus daw ang chief cornerstone or yung batong panulok. At itong bato na to ay tinanggi ng mga tagapagtayo. Imbis na tanggapin, ay kanilang itinanggi. Kaya alam nyo anong ginawa ng Diyos? Itong katotohanan na ito, itong utos ng Diyos, o itong pabor na ibinibigay ng Diyos sa mga Hudyo, ay kanyang tinanggal. At ibinigay kanino? Ibinigay niya sa mga hentil, yung mga pagano. At sino yun? Tayo yun. Ang kanyang iglesia. Yung pabor ng Diyos sa mga Hudyo dati ay ibinigay na ngayon sa kanyang iglesia. Tayo yun, yung mga hentil. Bakit? Dahil itong mga Hudyo na to, hanggang sa kanilang huling hininga, ay patuloy na itinanggi ang Panginoong Hesus. At yung huling talinhaga na laban sa mga Pariseyo ay yung talinhaga ng malaking piging, na kung saan ay halos parehas din ang istorya o nung talinhaga ng may-ari ng ubasan. No? Dito sa talinghagang ito ay nagpadala ng mga imbitasyon ang hari. At ang makikita rito, yung mga inimbitahan, imbis na tumugon doon sa imbitasyon, alam nyo anong ginawa nila? Hindi nila pinansin ang imbitasyon. No? Isiniwalang bahala na lang nila. Parang walang nangyari at bumalik lang sila doon sa dati nilang ginagawa. Sa trabaho, sa bahay, kung ano man yung ginagawa nila pang araw-araw, bumalik lang sila doon. At hindi binigyan ng importansya yung imbitasyon ng hari. At pagkatapos yung iba pa, may iilan pa sa kanila, alam nyo anong ginawa? Yung mga nagdala ng imbitasyon, yung may hawak ng invitation card, nung inaabot sa kanila, anong ginawa? Hinuli ang bawat isa at pinagpapapatay. Ganun ang ginawa nitong mga taong inimbitahan ng hari. Muli ito ay pinapakita kung ano ang mangyayari kay Jesus sa mga susunod na araw. Na kung saan si Jesus bilang anak, bilang tagapagmana ng kaharian, bilang siya ang magiging groom doon sa kasal, anong ginawa sa kanya? Siya ay pinatay ng mga pinunong saserdoteng ito. Alam nyo, ang isang nakapagtuon ng aking pansin dito ay itong mga taong parang isinawalang bahala lang yung imbitasyon, hindi pinansin at patuloy lang sa ginagawa nila. At itong mga taong pumatay dun sa mga alipin,
Alam nyo anong nangyari sa kanila? Parehas ang kanilang kinahinatnan. The same ang naging fate nila. Anong nangyari sa kanila? Sila ay nilipol ng Diyos. No? Sila ay nilipol ng Panginoong Diyos. At nung sila ay lahat ay napatay o pinatay, anong ginawa nitong hari? Inutusan niya muli ang kanyang mga alipin. At ano sinabi? Imbitahin nyo kung kahit sino ang nandyan na sa labas, na sa kalsada, imbitahin ninyo. Mabuti o masama, imbitahin ninyo. At ang bawat isa ay tinanggap doon sa malaking piging. Muli, dito ay pinapakita na yung pribilehiyo na sana ay ibinigay doon sa mga inimbitahan, yung binigyan ng imbitasyon, ay tinanggal na. At ibinigay kanino? Doon sa mga hentil, doon sa mga pagano. At muli, tayo yun. Kaya ngayon, we have this privilege na pwede tayong magtipon ngayon at makapag-aral ng kanyang salita at masambahan ang ating Panginoong Diyos. Itong pribilehiyong ito sana ay dapat sa mga Hudyo. Ngunit dahil sa kanilang katigasan ng ulo, tinanggal ito sa kanila at naibigay sa atin. Ang isa pang nakapagtuon sa aking pansin doon sa talinghagang yun, ay itong tao na pumunta doon sa piging na hindi nakapandamit na pangkasal. No? Yun ay isang tradisyon na kung saan ang bawat pupunta sa isang malaking piging, lalo na yung pangkasal, ay binibigyan sila ng damit na pangkasal. To identify na isa nga sila sa mga inimbitahan. Ngunit merong isang taong nakapasok dun sa piging, pero hindi suot ang damit pangkasal. Kumbaga sabihin natin, nakabarong ang lahat ng mga tao doon, siya nakasando at saka naka-walking short. So, talagang mapapansin mo na iba ang kanyang pananamit. Alam nyo, yung tao na yon na hindi isinuot yung damit na pangkasal, yan ay inihahalin tulad sa mga taong mapagkunwari na nasa loob ng iglesia. Sa mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano, pero kung titignan mo ang buhay nila, ay malayo doon sa titulong hinahawakan nila, na sinasabi nila na sila ay Kristiyano. Itong mga tao na to, hawak nila sa kanilang kamay ang Biblia o yung damit na pangkasal o yung damit na ibinabad sa dugo ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay mailigtas. Ngunit imbis na isuot yon, itinabilang at patuloy na isinuot yung maduming damit niya na kung saan ay ang ipinagmamalaki niya ay ang kanyang sariling katuwiran. Alam nyo, itong ginawa nitong mapagkunwaring tao na ito na nasa loob ng piging na yon, yan ay pambabastos doon sa hari at doon sa mga ikakasal. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay sinasabi mong isa kang Kristiyano, pero patuloy ka sa iyong kasalanan, yan ay pambabastos sa ating Panginoong Diyos. Dahil nagbigay na ng paraan, gumawa na ng paraan ang Diyos na para tayo ay iligtas. Ngunit imbis na tayo ay sumuko at sumunod at tanggapin yung paraan na yon na kung saan si Hesukristo mismo ang nag-alay ng kanyang buhay, imbis na tinanggap nila yon, anong ginawa nila? Patuloy lang sila doon sa maling gawain nila. At gumawa pa sila ng sarili nilang paraan para daw makapunta sa langit. Yan ay pambabastos sa ating Panginoong Diyos. At yung mensahe nung isang linggo, na kung saan ay makikita natin yung tugon ng Pariseyo laban kay Jesus. Alam niyo anong ginawa nila? Gumawa sila ng patibong. At ano yung patibong na yon? Yung patibong nila ay ginamit nila yung isang katanungan. Katanungan na kung saan ang gusto nilang mangyari ay mailagay si Jesus sa alanganin. Na mailagay si Jesus sa isang konfrontasyon, hindi sa mga Pariseo, kundi sa gobyerno ng Roma mismo. Kumbaga, itong setup na, itong plot na ginagawa nila, ang gusto nila, ang maging kalaban ni Jesus ay ang Roman government. Yun ang plano nila. At humingi pa sila ng tulong dito sa mga
supporters ni Herodes, no? Or yung sa wikang Ingles ay yung mga Herodians. At yung kanilang tanong doon, kung naalala nyo, 2 Sundays ago, ito yung tungkol sa pagbabayad ng buwis, no? Ano yung sinabi roon? Yung tanong nila ay kung kanino ba dapat magbayad, di ba? Kung sila ba ay dapat magbayad ng buwis o hindi. Pero ano ang nangyari? Imbis na mapahiya nila si Jesus, imbis na matahimik si Jesus, ang nangyari, sila ang natahimik. Hindi lang pala natahimik na pangangapa sa pahiya, no? Sa kamanghaan doon sa sinagot ni Jesus sa kanila. Yun yung natutunan natin 2 Sundays ago. At ngayon, papunta na tayo dito sa ating pangunahing talata. Kaya kung pwede ho sana tayo ay magsitayo at ating basahin yung ating pangunahing talata na makikita natin sa Mateo chapter 22, verse 23 to 33. Ang sabi rito, nang araw na iyon, pumunta sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. Tinanong nila siya, kanilang sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak, pakakasalan ng kanyang nakakabatang kapatid na lalaki ang asawang babae. Ito ay upang siya ay magkaanak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, sa amin ay mayroong 7 magkapatid na lalaki. Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae sa kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Ganoon din ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa pangpito. Sa kahuli-hulihan ay namatay rin ang babae. Kaya nga, sa muling pagkabuhay, kanino siya magiging asawa sa 7 magkakapatid na lalaki? Ito ay sapagkat naging asawa siya ng lahat. Sumagot si Jesus sa kanila, kayo ay naliligaw at hindi ninyo nalalaman ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa. Sila ay katulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Patungkol sa pagkabuhay sa mga patay, hindi ba ninyo nabasa yaong sinasabi sa inyo ng Diyos? Sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng napakaraming tao, sila ay nanggilalas sa kanyang turo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Panginoon, sa oras na ito ay itinataas po namin ang aming puso't isipan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa amin. At huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, ay aming matutunan at maisabuhay ang bawat katotohanan na aming mapapakinggan sa hapong ito. Itinataas ko rin po sa inyong aking sarili, naway kayo po sana, Panginoon, ang siyang manguna. Dahil ako po ay mahina at walang lakas kung hindi dahil sa inyong kapangyarihan. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu, dahil alam po namin na siya lamang po ang pwedeng magturo at gumabay sa amin sa lahat ng aming pag-aaralan. Salamat pong muli, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. Tatlong punto po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Una, ang maling paniniwala. Pangalawa, ang dahilan ng maling paniniwala. At yung pinakahuli, ang tamang paniniwala. Kung nakapunta na kayo sa isang tradisyonal na Chinese na burol, maliban doon sa sinusunog na sinisinding insenso at saka yung sinusunog na papel na sinasabi nila yan ay ginto at pilak, may makikita rin kayo sa labas ng chapel, minsan meron yung replica o yung ginawa nila na bahay na gawa sa colored paper, no? At itong bahay na to, makikita nyo dyan sa screen ninyo, yung bahay na yan
ay makikita nyo sa loob, may tao. Yung tao na yun, yung mga alipin nila. No? At kung yung namatay ay mayaman, may makikita pa kayong eroplano at kotse doon sa labas ng mansyon. No? Naalala ko nga doon sa isang palabas, isang Chinese movie na pinanood ko dati pa nung bata pa ako. Aside doon sa alipin na meron silang ginawang maliliit na tao sa loob ng mansyon, meron pang mga mistresses, kabit na ginawa sila na isasabay din sa pagsunog. Dahil ang paniniwala nila, yung mga bagay na yan at yung mga tao na nandyan, pag sinunog daw yan, doon sa susunod na buhay na pupunta niya, kasama din itong mga ito. Yun ang paniniwala. No? Kadalasan na gumagawa ng ganan ay yung mga Taoist at mga Buddhist. At sila ay naniniwala nga na merong buhay pagkatapos ng buhay na ito. At marami din sa mga kulto na nakikita natin dito na naniniwala sila sa life after death. Pero alam nyo, tayo rin naman Tayong mga Kristiyano, di ba't naniniwala din tayo sa buhay pagkatapos ng buhay natin dito sa mundong ito? Ang tawag nga natin dyan ay yung muling pagkabuhay o yung resurrection. Alam niyo, merong isang sekta o isang grupo nung panahon ni Jesus na katulad ng mga atheists. Yung mga atheists, yung mga hindi naniniwala na may Diyos. No, sa kanilang paniniwala, katulad ng mga atheists, ay walang buhay pagkatapos ng buhay na to. There is no life after death. Kumbaga, pag namatay ka, yun na yun, tapos na. Period na. Tapos na ang buhay mo. Yun ang kanilang paniniwala. At itong grupo, itong sekta na to, ang tawag sa kanila, sa wikang Ingles ay Sadducees. Sa Tagalog ay Saduceum. Ang paniniwala nitong mga Sadducees na ito ay walang resurrection. Their belief is that there is no resurrection. That is why they are sad, you see. Nakuha ko ba, Jaja? The last time kasi na binanggit ko yan sa Paranaque, after nung joke na yan, pinagalitan ako ni Pastor EJ. Sabi niya, ang ganda ng preaching mo pero yung sa joke mo, mali ka Ang sabi ko kasi noon, kaya tinawag sila na Sadducee, it's because they were sad, you see. Sabi niya, mali. Dapat, they do not believe in the resurrection. That is why they were sad, you see. Okay? So, Jaja, sabihin mo na lang tinama ko. But anyway, seriously, itong mga Saduceong ito, hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala. At yan ang kadahilanan kung bakit nagkaroon sila ng tanong na kung saan ang gusto nilang mangyari ay ipahiya si Jesus. Pero tignan natin muli doon sa verse 23 up to verse 28. Basahin ko sa inyo. Ang sabi rito, yung maling paniniwala, verse 23 to 28. Sabi rito, ng araw na iyon, pumunta sa kanya ang mga Saduceo na nagsasabing walang pagkabuhay na mag-uli. Tinanong nila siya, kanilang sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak, pakakasalan ng kanyang nakakabatang kapatid na lalaki ang asawang babae. Ito ay upang siya ay magkaanak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, sa amin ay mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae sa kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Ganoon din ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa pang-7. Sa kahuli-hulihan ay namatay rin ang babae. Kaya nga sa muling pagkabuhay, kanino siya magiging asawa sa 7 magkakapatid na lalaki? Ito ay sapagkat naging asawa siya ng lahat. Ito yung maling paniniwala. Pero bago ko ipaliwanag yan, kung mapapansin ninyo, ang sinabi dun sa pinakaunang sentence, sa verse 23, ang sabi ron, ng araw na iyon. Ang ibig sabihin lang nito ay yung araw na iyon na pagkatapos
na sumubok ang mga Pariseo at itong mga taga-suporta ni Herodes na tanungin si Jesus na gusto nilang pahiyain at hulihin para makulong. Pagkatapos nung komprontasyon na yon, eto na yung sumunod. Sinubukan ng mga Saduceo na pahiyain din ang ating Panginoong Jesus. Yang araw ding yun. Alam niyo itong mga Saduceong ito, nung panahon ni Jesus, sila yung mga tinatawag na elitista. Sila yung mga elitista. No? At gusto nga nilang parating pangalagaan yung kanilang lineage, no? Yung linya ng kanilang kaangkanan dahil sila ay nandoon sa linya na kung saan sila ay mga pawang mga saserdote. Karamihan nga sa mga pinunong saserdote ay mga Saduceo. At kung alam niyo yung Sanhedrin, na kung saan ito ay yung parang Supreme Court sa panahon natin ngayon, karamihan na nakapwesto doon ay mga Saduceo. Majority of them, pawang mga Saduceo. No, sila ay may posisyon, kaya sila ay makapangyarihan. At alam niyo kung bakit sila nakakakuha ng ganong mga posisyon? Ito ay sa kadahilan ng sila ay malapit sa mga taga-Roma. Kumbaga, ang sinusuportahan nila, imbis yung bayan ng Israel o yung gobyerno ng Israel, ang sinusuporta nila ay ang gobyerno ng Roma. Kaya sila ay matataas ang posisyon parati. Hindi lang sila makapangyarihan dahil sa kanilang posisyon at sa kanilang koneksyon, sila din ay mayayaman. Ang isang katibayan dyan, sila ang namumuno o sila yung tagapangasiwa nung negosyo doon sa loob ng templo. Naalala nyo ba kung anong ginawa ni Jesus? Nung nakita niya itong mga money changers at saka yung mga nagbebenta ng mga hayop na pang-alay na kung saan napakataas na presyo. Anong ginawa ni Jesus? Pinagtatataob niya yung mga lamesa, di ba? Alam niyo nung ginawa ni Jesus yan, nasira yung negosyo nitong mga Saduceo na to. Kaya galit na galit itong mga Saduceo na to kay Jesus. You know why? Dahil sa isang araw na nasira yung kanilang negosyo, na walang negosyo, they were bound to lose billions of pesos. Hindi millions, billion of pesos sa panahon natin ngayon. Ganun kalaki ang negosyo nun. Dahil ang daming milyong-milyong tao ang pumupunta ron tuwing merong Pasko na kung saan ay napakaraming hayop ang pinapatay. Kaya napakalaki ng negosyo niyon. Kaya galit na galit ang mga Saduceo kay Jesus. Ang isa pang impormasyon na kailangan natin malaman sa mga Saduceo, hindi sila naniniwala dun sa tinatawag na oral law, na kung saan dun yung pinanggalingan ng Talmud, yung isang Hebrew instruction law, na kung saan yung mga Pariseo, yun ang kanilang pinagbabasehan sa lahat ng kanilang katuruan. Ang pinaniniwalaan lang nila ay ang ang written law. Pag sinabing written law, ito ay yung unang aklat sa Lumang Tipan, na kung saan ang tawag natin dyan ay Torah or Pentateuch. O sometimes we call it also as the law of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun lang, 5 aklat na yun ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya ang tawag nga sa kanila ay literalists. Alam nyo, di ba dun sa Lumang Tipan may mga ibang aklat pa aside from the 5 books of the law? Hindi nila pinapaniwalaan yan na yan ay parte ng banal na kasulatan. Para sa kanila, yung iba pang mga sulat o aklat ng mga propeta, pawang mga lang daw yan, commentary doon sa Law of Moses o doon sa Pentateuch. Kaya hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Hindi sila naniniwala sa resurrection. Dahil ayon sa kanila, kung titignan nyo raw ang Torah o yung Pentateuch o yung first 5 book of the law, wala kang makikita na ibinabanggit daw doon sa Torah na muling, yung katuruan ng muling pagkabuhay o yung doktrina ng resurrection. Ayon sa kanila, hindi raw yun makikita. Pero later on, makikita natin, yan ay
di-disprove ng ating Panginoong Jesus. Dahil ipapakita mismo ni Jesus mula sa Pentateuch na meron ngang doktrina ng muling pagkabuhay. Ang mga Saduseo ay nawala noong 70 AD pagkatapos na mawasak o ma-destroy itong Jerusalem. Kaya ni isa sa mga kasulatan nila ay walang na-preserve. Lahat yun ay nasira. Meron na lang tayong impormasyon tungkol sa kanila, ito ay nanggagaling lang dun sa mga yung mga Pariseo, yung mga kalaban nila. Doon lang tayo nakakakuha ng impormasyon. Pero mula sa kanila, yung mga kasulatan nila, lahat yun ay nawala na. Lahat yun ay nasira. Kaya tingnan na natin ngayon kung ano at saan nanggagaling itong kanilang maling paniniwala. Sabi sa verse 23 and 24, nang araw na yun, pumunta sa kanya ang mga Saduseo na nagsasabing, walang pagkabuhay na muli. Tinanong nila siya, kanilang sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak, pakakasalan ng kanyang nakakabatang kapatid na lalaki ang asawang babae. Ito ay upang siya ay magkaanak para sa kanyang kapatid na lalaki. Katulad ng mga Pariseo, itong mga Saduseo, lumapit kay Jesus. Ang akala natin may paggalang, pero actually, they were so disrespectful. Ang gusto nila talagang mangyari ay payain. Kahit tinatawag na siya na guro o master or teacher, pero ang intention talaga nila is to ridicule him. Ang ginagawa nila bali is binabastos nila ang Panginoong Jesus. At yun ang tinanong nila. Alam niyo anong tanong nila? Itong nakalasaad sa verse 23 and 24. At alam niyo anong tawag dito? May batas to eh. Ang tawag dito sa wikang Ingles ay yung levirate law on marriage. At itong levirate law on marriage ay makikita natin sa Deuteronomeo chapter 25 verse 5 to 6. Ito yung binanggit ng mga Saduseo. Ang sabi rito sa verse 5 and 6, kung ang magkapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila ay mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya ng niyang asawa at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyayari na ang panganay na kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay, upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Ito ay isang politikal na kautusan, na batas, na ang intensyon at layunin nitong utos na ito o na batas na ito ay upang mapangalagaan yung lahi nung namatay na kapatid para hindi maputol. Yun ang layunin yun. At itong batas na ito ay hindi nanggaling kay Moises. Bago pa man din pinanganak si Moises, meron na itong batas na ito. Yan ay makikita natin sa Genesis chapter 38 verse 8. At sinabi ni Judah kay Onan, sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid. Katulad ng sinasabi ko, ito ay isang political law na kung saan ang ginawa lang ni Moises dito, pinangasiwaan lang niya itong batas na ito. Kaya kung naintindihan nyo, ano ba ang intensyon ng batas na ito nung unang panahon, no, bago pa yung panahon ni Jesus? Ang intensyon nito ay mapangalagaan yung kanilang kaangkanan. Di ba? Napaka-importante yan sa mga Hudyo. Kaya ang sinabi ron, kung namatay yung kuya at nabiyuda yung hipag at wala silang anak, yung sumunod na kapatid, anong gagawin niya? Kailangan niyang pakasalan yung kanyang hipag na magiging asawa na niya. At pag sila ay nagkaanak, yung anak na yun ang magdadala na nung pangalan nung namatay na kapatid. This was a political law. So naintindihan natin yung kautusan na yan, di ba? Yung levirate law on marriage. So kung babalik tayo dun sa ating pangunahing talata,
Kaya ito ipinresenta o ipinakita o inihayag ng mga Saduceo, itong batas na to, inihayag nila kay Jesus. Ang kanilang intensyon ay upang pahiyain si Jesus at patunayan sa kanya na hindi totoo ang doktrina ng resurreksyon o yung doktrina ng muling pagkabuhay. Bakit nila ito gustong i-disprove kay Jesus? Dahil kung titignan nyo yung pangaral ni Jesus parate, madalas niyang binabanggit kung ano yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. At kasama na doon yung kanyang muling pagkabuhay. Di ba? Ilang beses niyang binanggit ito? 3 beses sa aklat ng Mateo. Makikita niyo yan sa chapter 16, 17, and 20. Na kung saan sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay pupunta sa Jerusalem at anong gagawin sa kanya ng mga pinunong saserdote? At sino nga ba yung mga pinunong saserdote? Itong mga Saduceo na ito. Anong gagawin sa kanya? Siya ay pahihirapan at ipapako sa krus at mamamatay. At ano pang sabi niya? Sa 3 araw ay siya ay mabubuhay na muli. Yan ang resurrection. Yan ang doktrina ng muling pagkabuhay. At ang gustong mangyari nitong mga pinunong saserdoteng ito na mga Saduceo ay mapatunayan nila kay Jesus na hindi totoo yang doktrina ng resurreksyon. Hindi lang yon. Hindi lang si Jesus actually ang kalaban nila. Pati yung mga Pariseo din. Alam nyo ba na yan ang isang paborito nilang diskusyon, yung tungkol sa resurreksyon? Ang mga Pariseo naniniwala sa resurreksyon. Ang mga Saduceo hindi naniniwala. At yan yung kanilang madalas na pinag-aawayan. Makikita natin yan sa mga Gawa, chapter 23, verse 8. At ang sabi rito, ito ay sapagkat sinasabi nga ng mga Saduceo na walang muling pagkabuhay, ni anghel, ni espiritu. Ngunit ang lahat ng ito ay pinaniniwalaan ng mga Pariseo. Kaya hindi popular itong mga Saduceo sa mga Hudyo. Dahil kinakalaban nila ang mga Pariseo. Dahil ang mga Hudyo kadalasan ay nakikinig sa katuruan ng mga Pariseo. Alam nyo, itong pag-aaway nila, itong pagdedebate nila, pwede natin ito ihalin tulad sa mga tinatawag nating Calvinist at Biblinist sa ating panahon. No, kadalasan meron din silang pinagdedebatehan . Ano 'yon? Patungkol sa doktrina ng sabihin na natin yung eleksyon, no? Yung doktrina ng mga hinirang. Doon sa mga Calvinist, alam na naman natin kung ano yung kanilang pinaniniwalaan na ang eleksyon o ang pagpili sa tao ay pawang Diyos lamang ang may kagagawan niyan at hindi tao. Di ba? Pero alam niyo ang mga Biblinis? Alam niyo ba yung Biblinis? First time niyo lang ba narinig yung salitang Biblinis? Madalas nababanggit ito ni Pastor EJ. Ang Biblinis po ay hindi galing sa bansang Biblinya. Dahil wala naman hong bansang Biblinya. Ang Biblinis din po ay hindi kamag-anak ng mga Chinese. Nagkataon lang na parehong Menis. Ang isang Biblinis ay isang taong alam niya na mayroong Biblia. Alam niya ang Biblia. Pero hindi niya talaga naiintindihan ang nilalaman ng Biblia. Ang isang Biblinis, kaya niya mag-quote ng verses from Scripture. At maipapaliwanag pa niya ito. Yung nga lang yung paliwanag, kadalasan ay mali ang konteksto. Bakit? Dahil hindi talaga nila ito naiintindihan. Katulad nitong mga Saduceong ito. Na kung saan sinasabi nila na sila ay alagad ng Diyos. Kaya matindi na lang ang paghawak nila, ang pagyakap nila doon sa kautusan, doon sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan. Ganun na lang ang pagkapit nila sa katuruan nito. Ngunit hindi naman talaga nila naiintindihan. Paano natin nalaman? Dahil mali-mali ang kanilang mga itinuturo. Sinasabi nila na sila ay makadiyos. Pero sa katotohanan, malayo sila sa Diyos. Bakit? Hindi nila kasi naiintindihan ang katuruan ng utos ng Diyos. Katulad na lang nitong doktrina ng resurreksyon.
Kaya sila nagtanong ng isang klaseng tanong na masasabi ko na walang kwenta. At ano yung walang kwentang tanong na yan? Nakasaad yan sa verse 25 ng Matthew 22. Ang sabi diyan, ngayon sa amin ay mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae sa kanyang nakakabatang kapatid na lalaki. Ang una ay namatay na may asawa at walang anak. Naiwan niya ang asawang babae na sa kanyang nakakabatang kapatid. No? So actually, ang tanong nila, pagdating sa resurrection, sino ang magiging asawa niya? Alam niyo kung bakit ko sinabi na ito ay tanong na walang kwenta? No? It's a silly question. It's a silly question. Ito ay, kung iisipin nating maigi, biro mo mula sa kuya, sa pangalawa, pangatlo, no, si Ahya, Dihya, Sahya, Sihya, lahat na lang ng hiya namamatay. Kung ako man yung ikapitong kapatid, no, dun pa lang sa panglima, magtatago na ako Tatakas na ako. Kasi 4 na yan oh. Alam mo na hanggang sa panlima, puro namatay na Di ba? Siguro naman by that time, maintindihan mo na. Ano ba meron tong babae na to? Nagmamatayan yung mga kapatid ko. No? Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Common sense na lang, di ba? Hindi ka na magpapaabot ng ganyan. Ngunit, dahil sa ang intensyon nitong mga Saduseyong ito, na hindi naiintindihan ang katuruan tungkol sa resurreksyon, gumawa silang ng isang walang kwentang tanong. At ito yung tanong nila. Ang ibig sabihin, kung maintindihan yung maigi yung tanong niyan, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi nila naiintindihan ang resurreksyon. Hindi nila naiintindihan ang katuruan tungkol sa resurreksyon. Ito ay nanggagaling sa kanilang maling paniniwala. At yung maling paniniwala na yan ay nanggagaling sa kanilang maling interpretasyon sa utos ng Diyos. Kaya para sa kanila, hindi totoo ang muling pagkabuhay. Dahil sinasabi nila, kung sakali man itong 7 magkakapatid ay mabuhay sa resureksyon, at itong babae rin ay mabuhay doon sa resureksyon, sino ang sasamahan niya doon sa 7? At kung meron mang siyang samahan, isa man doon sa 7 magkakapatid, alam niyo anong magiging kasalanan niya? Pakikiapid. Kasal siya doon sa lahat Hindi ba? Kaya sinasabi nila, kaya hindi totoo ang muling pagkabuhay, hindi totoo ang resureksyon. Saan nanggagaling yun? Sa maling pag-iintindi ng salita ng Diyos. At yun ang kadahilanan kung bakit sila nagkaroon ng maling paniniwala. At makikita natin yan sa susunod na punto natin. Sa Matthew chapter 22, verse 29. Ang dahilan ng kanilang maling paniniwala. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 29. Sumagot, yan ang sabi ni Jesus. Hindi nila nalalaman ang kasulatan. Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan. Yan ang ugat ng kanilang maling paniniwala. Hindi nila naiintindihan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad ng mga Pariseyo. Ang kadahilanan kung bakit nila itinatanggi ang katuruan ni Jesus ay dahil hindi nila naiintindihan ang utos o yung kasulatan mismo. Biro mo, si Jesus na siyang may akda ng kautusan, nangangaral na sa harapan nila at hindi lang yun. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nakapaggawa siya ng mga milagro sa harapan nila, hindi pa rin sila maniwala. Imbis na sila ay maniwala at sumunod sa Kanya, anong ginawa nila? Patuloy nilang itinanggi at ikinait ang pag-ibig na dapat na ibinibigay sa Jesus, kay Jesus. Patuloy nilang itinatanggi
si Jesus at ang kanyang katuruan. At doon nga nagmula yung kanilang tinatawag natin na kasalanang walang kapatawaran, yung unpardonable sin. Bakit? Dahil sinadya at patuloy nilang itinatanggi yung katotohanan, yung katuruan ni Jesus. Si Jesus nun sa isang pagdidiskusyon niya kasama yung kanyang mga disipulo, may mga taong nakikinig sa kanyang pangangaral. At ito ay makikita natin sa John chapter 8, verse 42 to 47. Ito yung sinabi ni Jesus sa mga Hudyong nakikinig sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, "Kung ang Diyos ang inyong Ama, ibigin sana ninyo ako sapagkat ako ay nagmula at dumating mula sa Diyos. Hindi ako narito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo naunawaan ang aking pananalita? Ang dahilan ay hindi ninyo magawang dinggin ang aking salita. Kayo ay sa inyong ama ang diablo. Ang mga masasamang hangarin ng inyong ama ang nais niyong gawin. Siya ay mamamatay tao buhat pa ng pasimula. Siya ay hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa ganang kanya. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Dahil nagsasabi ako sa inyo ng katotohanan, hindi kayo sumasampalataya sa akin. Sino sa inyo ang susumbat sa akin patungkol sa kasalanan? Kung ako ay nagsasabi ng katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos." Alam niyo, sa 23 taon na pagiging Kristiyano ko, meron akong na-realize o natanto. No? Alam niyo na kahit ano ang paliwanag, no, na gagawin niyo patungkol sa isang doktrina, sa isang taong hindi naman sa Diyos, o sabihin natin hindi naman Kristiyano, ngunit sinasabi niya siya ay isang Kristiyano at naniniwala sa Diyos, alam niyo, kahit ikaw ay duguin na o di kayo mag-nosebleed na sa kakapaliwanag sa kanya, ay hindi pa rin niya maiintindihan yung doktrinang ipinapaliwanag niyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ayon dito sa sinabi ni Jesus, sapagkat hindi kayo sa Diyos. Kung ikaw ay sa Diyos, maiintindihan mo, sabi ni Jesus, maiintindihan niyo ang salita ko. Bago natin kasi masunod ang utos ng Diyos, kailangan maintindihan natin. Pag hindi mo yan naintindihan, isa lang ang ibig sabihin niyan, ikaw ay hindi sa Diyos. Kaya hindi nila ito naririnig, ito ay dahil hindi pinapayagan ng Diyos na buksan ang kanilang mata at ang kanilang tenga upang maintindihan ang kanyang salita. Kung hindi sila isa sa mga hinirang ng Diyos, kung hindi sila pinili ng Diyos, kahit na bunutin mo na yung lahat ng buhok mo sa iyong katawan, sa kakapaliwanag, sa iyong frustration sa pagpapaliwanag sa taong yon, ay hindi pa rin niya maiintindihan yan. Bakit? Dahil ayon kay Jesus, hindi kayo sa Diyos. You are not of God. Because if you are of God, you will understand what Christ is teaching. Pero kung hindi ka sa Diyos, hindi mo talaga ito maiintindihan. Yan ay ang doktrina ng mga hinirang o yung doktrina ng eleksyon. Sa Isaiah chapter 44 verse 18, ang sabi riyan, hindi sila mga kakaalam o nagsisigunita man, sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga kakita, at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga kaunawa. Bakit daw? Dahil ipinikit ng Diyos ang kanilang mga mata at ang kanilang mga puso. Yung kanilang mga mata, pinikit, hindi nila makita. Sinarado ng Diyos ang kanilang mga puso, kaya hindi maunawaan. Ganyan ang naging kalagayan nitong mga Saduseyong ito.
Kaya hindi nila maintindihan ang kautusan. Bakit hindi sila sa Diyos? Mga kapatid ko, kung ikaw ay sa Diyos, dapat ay ano? Naiintindihan mo ang doktrina na itinuturo ng Biblia. Huwag kayong matakot sa doktrina. Dahil kung ikaw ay isang Kristiyano na lumalago, ang ibig sabihin mo, naiintindihan mo ang katuruan ng Biblia. O wag na lang natin gamitin yung doktrina. Kasi parang nakakatakot yung salitang doktrina. No? Katuruan na lang. Teachings, yun ang ibig sabihin ng doktrina. Kung ikaw ay tunay na lumalago sa Panginoon, dapat nauunawaan mo ang katuruan ni Jesus. Alam nyo, itong mga Saduseyong ito, na kung saan ay ang ginagawa nila, parang sinasabi nila, ang Diyos namin ay Diyos lang nitong Torah, nitong Pentateuch. Hindi nila naiintindihan na ang Diyos natin ay higit pa doon. Siya ang Diyos na kung saan na siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng buong kalawakan. Siya ang Diyos na makapangyarihan, na kung saan mula sa wala ay nakakalikha siya ng buhay, na kung saan siya ang may karapatan na kumuha ng buhay at pwede niyang ibigay itong muli. Ganyan ang ating Diyos. Siya ay makapangyarihan. Kaya kaya niyang bumuhay ng taong patay dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan. Iyan ang hindi naintindihan nitong mga Saduseyong ito. Hindi nila naintindihan ang kasulatan, hindi rin nila naintindihan ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan ay kaya niyang bumuhay ng patay. At sa ating huling punto, dito makikita natin kung saan ang gagawin ni Jesus ay papatunayan niya dito sa mga Saduseyo na ang katuruan ng resureksyon ay nakasaad sa Pentateuch o sa Torah. At dito niya ipapakita sa verse 30 to 33 ng Matthew 22, ang tamang paniniwala. Sabi rito, ito ay sapagkat sa muling pagkabuhay, wala nang mag-aasawa ni ibibigay sa pag-aasawa. Sila ay katulad ng mga anghel ng Diyos sa langit. Patungkol sa pagkabuhay sa mga patay, hindi ba ninyo nabasa yaong sinabi sa inyo ng Diyos? Sinasabi, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng napakaraming tao, sila ay nanggilalas sa kanyang turo. Ang sabi dito ni Jesus, doon sa muling pagkabuhay, wala daw magiging mag-asawa o ibibigay sa pag-aasawa. Alam niyo nung unang nabasa ko to, alam niyo anong naging reaksyon ko? Sabi ko, ha? Ang ibig sabihin niyan sa muling pagkabuhay, hindi ko magiging asawa si Obi? Nalungkot naman ako bigla dyan. Akalain mo, parang hindi matanggap ng aking pag-iisip na hindi ko siya magiging asawa doon sa muling pagkabuhay. Pero alam nyo kasi, kami ng aking asawa ay 25 taon na rin mag-asawa. Actually, we celebrated our silver wedding anniversary nung isang linggo lang. At yan ay dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Pero alam ninyo, sadly, but this is truth. Ang sabi ng Biblia, pagdating natin dun sa muling pagkabuhay, lahat tayo ay magiging katulad ng ng mga anghel. Yung katabi mo ngayon, na hawak-hawak ang kamay, pagdating nyo sa langit, hindi mo na magiging asawa yan. Uy, sino yun? Parang nanggagaling dito. No. But anyway,
Pagdating doon, ang sabi ng Panginoong Jesus, this is an eschatological truth na kung saan sinasabi, pagdating natin doon, ay magiging katulad na tayo ng anghel. Alam niyo, sabi sa Hebreo chapter 2 nga, ang sabi roon, for a little while. Ang ibig sabihin nun, temporarily, tayo ay ginawang mas mababang uri ng konti kaysa sa anghel. Sa panganahon ngayon, mas mababa tayo kaysa sa anghel. Pero sa pagdating ng resurreksyon, magiging katulad na natin sila. Ganon ang sinasabi. Pag sinabi yan ng Biblia, anong ibig sabihin yan? Totoo yan at mangyayari. At alam nyo, dun sa verse 31 and 32 na binasa natin, ito na yung ginamit ng Panginoong Jesus upang ipakita sa mga Saduseyong ito yung kanilang maling paniniwala. At babanggitin niya mismo sa Pentateuch o dun sa Torah yung katunayan na mayroong muling pagkabuhay. Ang sabi rito sa Exodo chapter 3 verse 6, ito yung pangalawang aklat sa Law of Moses o sa Pentateuch. Ang sabi rito, bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. Yung salitang ako, o yung sa wikang Ingles, I am, was in the emphatic present tense. O sa Tagalog, ito ay nasa kasalukuyang kapanahunan. Kaya nung sinabi ni Jesus o ng Diyos, ako ang Diyos ng iyong ama, ng Diyos ng ama, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang sinasabi diyan ni Jesus na ang Diyos natin ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Hindi naman sinabi ng Diyos dito na ako ang Diyos ni Abraham na patay na at nakalibing na sa lupa. Hindi naman ganun ang sinabi niya eh. Di ba? Ang sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Isa lang ang ibig sabihin nun. Oo nga, maaring yung katawan nila ay nakabaon na sa lupa, pero ang kanilang kaluluwa ay kasama ang ating Diyos sa panghabang buhay. Dahil kung babalikan nyo ang verse 32, ang sabi ni Jesus, ang Diyos natin ay Diyos hindi ng mga patay, kundi ng mga buhay. Alam nyo, meron talagang life after death. Meron talagang muling pagkabuhay. Meron talagang resurrection. At ito ay binanggit din ni Daniel, ng propetang Daniel sa chapter 12, verse 2. At ang sabi rito, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Alam nyo, dito sa sinabi ni Daniel, kung ikaw man ay hinirang o hindi nahirang, kung ikaw man ay naligtas o hindi naligtas, lahat tayo, pare-pareho, ay bubuhaying muli. Yun ang sinasabi ni Daniel. Doon sa mga hinirang, doon sa mga naligtas, pag ikaw ay binuhay na muli, ang katawan mo ay katulad ni Jesus, katulad ng mga anghel. Pero kung ikaw ay hindi ligtas at hindi hinirang at binuhay kang muli, ayon kay Pastor EJ, ikaw ay bibigyan ng isang katawan na tinatawag nating fireproof at saka wormproof. Na kung saan, habang yung katawan na yan, na habang isinusunog sa impyerno, ay hindi nasusunog. Na kung saan, habang nasa impyerno ay kinakain, nginangat-ngat ng mga bulate at ng mga uod, ay hindi nauubos. Pero yung sakit ng sunog at kinakain ng buhay, ay mararamdaman mo. Ganong klaseng katawan ang ibibigay sa iyo pag ikaw ay nasa impyerno. At yan ay hindi lang para sa 10 taon, o 100 taon, o 1,000 taon. Yan ay magpakawalang hanggan kamatayan. At yan ay pangako sa atin ng Diyos.
Yan ay isang pangako. Sa ating pagtatapos, babasahin ko rin yung verse 33 and dinagdag ko yung verse 34. Para lang makita natin kung ano ang naging reaksyon nitong mga Pariseo, nitong mga Saduceo, pagkatapos na maipaliwanag ni Jesus. Ang sabi rito sa verse 33, nang marinig ito ng napakaraming tao, sila ay nanggilalas sa kanyang turo. Ngunit nang marinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo, sila ay nagtipon-tipon. Ayon kay Mateo, yung mga tao daw na nakikinig nung kinokompronta ni Jesus itong mga Saduceo, ay nanggilalas, no, doon sa sagot ni Jesus. No, tinignan ko kung ano itong nanggilalas at saka yung binanggit sa verse 22 naman na namangha yung mga Pariseo. Hindi pala parehas ang ibig sabihin nun. Yung namangha, yung mga Pariseo mismo talagang namangha. Pero dito, nanggilalas yung mga tao, hindi yung Saduceo, yung mga taong nakikinig nanggilalas. Ang ibig sabihin nun, sa wikang Ingles ay astonished. Kumbaga sila ay nabigla sa pagkamangha. No? Merong component na parang sila ay nasurpresa. Hindi nila akalain. Sabay pagkamangha doon sa sagot ni Jesus. Alam nyo, kaya naging ganun ang reaksyon nila dahil nakita nila. Hindi lang yung sa galing ng pagsagot ni Jesus, kundi doon sa authority ng kanyang pagsagot. Kumbaga, nagsasalita siya na parang siya nga ang may akda nung kautusan na yon. Na sa totoong buhay, siya naman talaga ang nagsulat niyan. Dahil ang Panginoong Jesus ay Diyos. Siya mismo ang may akda ng mga kautusan na yan. At alam ninyo, ito ang kadalasang reaksyon ng mga taong narinig ang tamang katuruan ni Jesus. It's either ikaw ay mamamangha o ikaw ay manggigilalas. Tama, no? Manggigilalas, no? It's either you will be amazed or marveling or you will be astonished. Ngayon, kung ikukumpara natin itong mga Saduceo sa mga Pariseo, hindi parehas ang naging reaksyon. Yung mga Pariseo, namangha. Yung mga Saduceo, anong nangyari? Kaya binasa natin yung verse 34. Sila ay ano? Sila ay napatahimik ni Jesus. In layman's term, anong tawag natin sa napatahimik? Napatameme. Di ba? Sila ay napatameme. Napahiya sila. Napahiya sila. Pero alam nyo, kahit na sabihin na iba yung kanilang naging reaksyon, pero yung naging tugon nila, nitong Pariseo at saka ng Saduceo, parehas. Alam nyo anong naging tugon nila? Imbis na sila ay sumunod kay Jesus, parehas silang tumalikod at patuloy doon sa ginagawa nilang kabuktutan. Alam niyo mga kapatid ko, itong mga Saduceo, itong mga Pariseo, itong mga pinunong saserdote, itong mga eskriba, lahat sila, ang ipinagmamalaki nila ay alam nila ang kautusan ng Diyos. Alam nila ang katuruan ng Torah o ng Pentateuch. Alam nila ang kasulatan. Pero kung alam nga nila, bakit nila itinatanggi ang mismong may akda ng kautusan na pinaniniwalaan nila? Bakit nila itinatanggi? Mga kapatid ko, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang Kristiyano pero ayaw mong tanggapin ang katuruan ng Biblia. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Panginoon pero hindi mo naiintindihan ang bawat doktrina na malinaw na nakasaad sa Biblia. Bakit mo hindi kayang tanggapin na ikaw ay hinirang ng Diyos bago pa niya binuo ang sanlibutan? Na ikaw ay kanya nang pinili
at ginawa sa kawangis ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo, huwag sana tayong maging katulad nitong mga Pariseo at Saduceo na kung saan ay sinasabi nilang kilala nila ang Diyos pero sa katotohanan ay hindi nila kilala si Jesus. Sinasabi nilang alam namin ang kautusan pero sa katotohanan ay hindi nila maintindihan ang kasulatan. Ang sabi nga ni Pablo kay Timoteo, alam mo Timoteo, darating ang panahon na yung mga tao ay hindi na nilang kayang tiisin ang tamang doktrina, ang tamang pag-aaral, ang tamang katuruan. Darating ang panahon na ang gagawin nila ay sila ay lilipol ng mga mangangaral na kung saan ang gusto lang gawin ng mangangaral na yon ay kilitiin ang kanilang mga tainga. Meron pang ang binanggit si Pablo kay Timoteo dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 3 to 5. Ang sabi niya rito, maaaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa mapagkakatiwalaang katuruan. Kung ang sinumang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman, na humaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito nagmumula ang inggit, paglalaban-laban, panglalait at masamang panghihinala. Mula rito ay dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo mula sa mga taong may bulok na pag-iisip at salat sa katotohanan. Iniisip nila na ang pagiging makadiyos ay paraan ng pagpapayaman. Layuan mo ang mga ganitong tao. Alam nyo, kahit anong katuruan ang iharap mo sa isang Biblinis, tatawagin ka pa nilang Calvinist. Pero ang hindi nila naintindihan na itong tinuro ni John Calvin ay hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa Biblia mismo. Yung tinuro ni Saint Augustine, hindi galing sa kanya. O yung tinuro ni Martin Luther, hindi galing sa kanya. Ito ay galing sa Biblia. Ang lahat ng katuruan, ang katuruan na tinuturo, na galing sinasabi nilang galing sa Calvinism, lahat yan ay galing sa Biblia. Ang doktrina ng eleksyon, ang doktrina ng resurreksyon, ang doktrina ng grasya, ng limited atonement at kung ano-ano pa na galing sa Biblia, yan ay hindi galing sa isang tao. Yan ay galing sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus, yung mga taong iniiba ang pagtuturo, ayaw paniwalaan ang tamang katuruan, ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Sila ay mga taong mayabang at walang nalalaman. Mayabang sila at walang nalalaman. Alam nyo, hindi natin pwedeng sabihin, Kristiyano tayo dahil uma-attend tayo sa CCF. Hindi mo rin pwedeng sabihin na dahil hawak mo ang Biblia, yakap-yakap mo pa na ikaw ay tunay na Kristiyano. Alam nyo, ang isang tunay na Kristiyano, first and foremost, siya dapat ay tagusunod ng utos ni Kristo Jesus. Kaya nga, Kristiyano, ni Kristo, di ba? Dapat sinabi mong Kristiyano ka, dapat sinusunod mo ang kanyang kautusan. Pero paano mo masusunod ang kanyang kautusan kung hindi mo naman naiintindihan ang kanyang kautusan? At paano mo rin maiintindihan ang kanyang kautusan kung hindi mo naman ito binubuklat at inaaral? Kung sinasabi mong kilala mo ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon, dapat alam mo ang bawat katuruan na binabanggit dito sa Biblia. Paano mo pwedeng sabihin na kilala mo ang Diyos, pero hindi mo alam ang kanyang katangian? Paano mo masasabing na-appreciate mo ang iyong kaligtasan kung hindi mo naman alam ang katuruan tungkol sa paghirang o sa katuruan tungkol sa eleksyon? Paano mo masasabing ikaw ay may pag-asa kung hindi mo naman alam ang katuruan tungkol sa resurreksyon?
Mga kapatid ko, kailangan din parating kailangan balanse. Kung alam mo ang doktrina, yung doktrina na alam mo, kailangan nakikita rin sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang dami mong alam tungkol sa Biblia, pero nakatago lang dito at wala dito. Importante, sa wikang Ingles, itong sinasabi ko. Knowing Christ and His teachings is always manifested in a transformed life. Kung kilala mo talaga ang Panginoong Hesus at alam mo at naiintindihan mo ang Kanyang katuruan, ito ay nakikita sa isang buhay na kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Isang buhay na kung saan ay makikita mo na sinusunod ang kautusan ni Kristo Jesus. Kaya huwag mong ipagyayabang na ikaw ay Kristiyano kung hindi mo naman kilala ang Diyos. Kung hindi mo naman alam ang katuruan na tinuturo sa Biblia. Kung hindi mo naman ito nasusunod. Bago tayo mag-Lord's Supper, basahin ko sa inyo itong pinaka-huling passage sa Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. At ang sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi magmapuri sa ganito ang luwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob. Kahatulan at katuwiran sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kung meron ka mang gustong ipagyabang, ang ipagyabang mo ay ano? Nakilala mo ang iyong Panginoong Diyos.